Sa iba pang balita, humingi ng paumanhin si Acting Health Secretary Janet Garin kaugnay sa kanyang pagbisita sa Caballo Island kung saan naka-quarantine ang mga peacekeepers mula sa Liberia. Ngunit iginiit ni Garin ang kahalagahan ng kanilang pagbisita sa nasabing isla. Narito ang report ng aming kasama, si Ria Fernandez. Humihingi ng paumanhin si Acting Health Secretary Janet Garin sa pagkakaalarma ng publiko nang bisitahin niya sa Caballo Island noong linggo ang mga naka-quarantine ng mga Pinoy peacekeepers mula Liberia. Ngunit ayon kay Garin, necessary step ang kanyang pagbisita at walang dapat ikabahala. Pinagpapaumanhin namin if it caused alarm to the public. Pero ang totoo po noon is it was a necessary step that we had to take to clear some issues. Kasi marami nga ang nagsasalita na hindi dapat naka-PPE, dapat ganito, dapat maganda, dapat nakakatakot. And we had to correct that and we had to put forward a single protocol for everybody to follow. Kasi hindi po pwedeng magkaroon ng misinformation na pagka nasa quarantine, kailangan naka-PPE yung mga tao. Dagdag pa niya, nakatulong sa emosyonal na aspekto ng mga peacekeepers ang pagpunta niya sa isla. Nagpasalamat nga sila na parang there was this emotional feeling na baka po pag bumalik kami at palagi nakikita sa pictures nga ganito ang itsura na may mga naka-PPE, baka daw matakot yung kanilang mga kababayan. So we told them we will go out and inform the public na hindi naman po dapat katakutan at hindi po dapat stigmatize. Kinlaro naman ni Garin ang pagkakaiba ng quarantine at isolation kaugnay ng pagsusuot ng protective gear. Ang quarantine po, the movements are limited and contact with the people is also limited. Ang isolation naman ay may simptomas at nailalagay ka doon sa area kung talagang closely minomonitor ka. Kung may simptomas ka na, doon na magpi-PPE. Okay. Yung dito sa quarantine, they are being closely watched, limited yung movement, limited yung tumitingin, but at the same time, they are actually treated as those without infection. Samantala, tiniyak ni Garin na walang dapat ikatakot dahil nananatiling Ebola-free pa rin ang bansa. Paulit-ulit lang po talaga namin ipinaparating sa publiko na hindi po nakakahawang Ebola kung walang sintomas. Si Mr. Duncan, umalis siya Liberia, papuntang Amerika. May Ebola na siya, pero hindi siya nakapanghawa. Nakapanghawa lang siya nung nagsusuka na siya, nagdudumi na siya, at marami na nga siyang body fluids while in the hospital. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.